Pirming nakaupo kung maglakad ang magkakapatid na ito sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang kanila kasing mga paa at binti nakayupi habang ang kanilang likod nakabaluktot. Kaya isang napakalaking kalbaryo para sa kanila ang maglakad. Dahil din sa kanilang kondisyon, sila'y pinandidirihan at kinatatakutan ng kanilang mga kapitbahay. Sinasabi ng mga tao po at saka mga kamag-anak namin po na susunugin daw po kami. Naluoy ko sa ilang sitwasyon, ma'am, tungod sa ilang pambati nga sakit. Pangagat ang tato ni James Mama kay Sumatulando. Ano ba ang sakit na nagpapagapang sa hirap sa magkakapatid? Para makaiwas sa mapanghusgang lipunan, ang magkakapatid na sina Jennifer, 47 anyos, Joseph, 53 anyos, at Joel, 44 anyos, nanatiling sa tuktok na ng bundok tumira. Ano pa? Lima. Relata, kao na rin. Yatanos yung plato oh. Kasama ang kanilang nanay Beatriz at tatay Consorcio, kapwa 79 anyos. Simulat po na nagkasakit po kami. Hindi na po kami bumababa, hindi na po kami lumalabas. Dito lang po kami sa sa bahay namin dito sa bundok. Wala ritong kuryente. Pahirapan din ang supply ng tubig. Para may magamit sa araw-araw, ang madalang na patak ng ulan, sinasahod nila gamit ang binaliktad na payong na kinabitan ng tubo. Ito pong sinasalot ko pong tubig ko para pang inom at saka pang luto ng pagkain. Dahil mahina na ang katawan at pandinig ni Tatay Consorcio, si Nanay Beatriz ang madalas nag-aalaga sa 3 nilang anak. Nga kaning akong kamagwangan nga si Joseph, dili siya makatindog. Maglakaw siya, mag-igod-igod na lang siya sa iyang anayot. Si Joel, maglisod po pagtindog, maglisod po siya lingkod. Og mulingkod na siya, kinahanglan nga ako yung sapnayo ng iyang sampot o iyang hawak. Kaya wala may kusog, matumba man siya. Si Jennifer, nagsakit po siya, makatindog siya, pero muliad ba siya ba? Dili siya kayo dili siya muliad. Kaya walay kusog ang iyang mga hawak. Normal naman daw ang magkakapatid nung ipanganak sila ni Nanay Beatriz. Marami pa po kaming nagagawa. Nakapunta pa po ko ng Zamboanga City, 10 taon po ako doon. Namasukan ng kasambahay po. Maglinis ng bahay, magbantay ng bata sa school. Pagkatapos po, tumutulong pa ako sa tindahan ng amo ko po. Pero taong 2010, halos sunod-sunod na tinamaan ng misteryosong sakit ang magkakapatid. Naninigas yung mga darili ko. Nalagnat po ako bali isang linggo. Yun din po ang nararamdaman ng mga kapatid ko po. Talagang dandahan pong pumapayat ng katawan namin. Tapos nawala po yung lakas namin. Hindi na po kami nakakatayo. At saka hindi na rin po kami makapagbuhat ng mga mabigat. Sinubukan daw nilang magpadoktor noon, pero Wala na yung magpadayon pagtambal sa akong mga anak, kaya wala man may kwarta. Talagang masakit po para sa akin kasi po nandito kami nakatira sa bundok, malayo po sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak namin, wala po kami halos naman makausap. Nararamdaman ko po talaga na napapagod na ako. Napapagod na po ako sa kalagayan ko ngayon. Ganon din po yung mga kapatid ko, napapagod na rin po sila. At saka yung mga magulang ko po. pagtatanim ng mais ang ikinabubuhay nila sa bundok. Tinatumba namin po yung puno para madali namin makuha yung bunga ng mais. Ang mga naani, isinalansan. Dito kasi nakasalalay ang ipanggagastos at kakainin nila sa mga darating na araw.
Mas malakas-lakas pa raw si Nanay Beatriz. Nakakaakyat baba ito para magbenta ng mga naaning sako-sakong mais. Dahil sa matarik at madulas ang daanan at mabigat na pasan-pasang mga mais, ilang beses na raw nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Nadala po siya ng ospital, nahulog po siya doon sa bangil. Kahit halos hindi niya makaya po, talagang kakayanin po niya. Ginagawa po namin ang lahat para hindi kami makapagbigat ng nanay ko. So, naigunan eh. Hinala ni Nanay Beatriz, posibleng ang sakit daw ng kanyang mga anak ang dahilan kung bakit sila pinangingilagan. Pinagsususpetsahan kasing meron ang mga itong ketong. Sinasabi ng mga tao po at saka mga kamag-anak namin po na susunugin daw po kami. Kasi po, lahat daw kami po may sakit na leprosy. Pansin po namin lalo pag nakikita nila kami, nagtitinginan po sila sa sa mga kasama po nila, tapos nagtatawanan po sila. Nasasaktan po, hinahayaan na lang po namin sila. Ang ama kasi nila na si Tatay Consorcio, dating nagkaketong. Ang leprosy, nagkakaroon ng deformity o kaya nanghihina. Noong nagkaroon po si Papa ng sakit na leprosy, nagpunta po siya doon sa Zamboanga City para po magpagamot po. Makalipas ang ilang buwang gamutan, ang mga tumubong sugat sa balat ni Tatay Consorcio tuluyan ng naghilom. Gayunman, nag-iwan ito ng permanenteng marka sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri sa mga kamay at paa, pawang napudpod. Leprosy is very curable. Talagang magagamot siya at matagal na ito. Simula nung World War II pa, natuklasan na yung gamot na makakapigil sa bakterya ng leprosy. Pero gumaling man ang kanilang ama, hindi pa rin tumigil ang pangmamata sa kanila. Talagang masakit na masakit po. Kasi po, kung ano-ano lang po ang sinasabi nila tungkol sa amin. Pero wala naman may manumbalik. Wala lang yun ako po na. Ibudlay naman kayo. O ganin ako mga anak di na matog ubos kay mahadlok lagi silang takdan lagi ining sakit. Isa sa mga nagpalakas ng loob ni Jennifer, ang pamilya na pinagsilbihan niya noon sa Zamboanga City. Caring siya sa mga bata. Mahal na mahal niya yung mga anak ko. Kaya yung misis ko, tuwan-tuwa siya. Napapagkatiwalaan. Pero ano nga ba talaga ang sakit ng magkakapatid? The way sila maglakad sa form of muscle dystrophy. Ang muscle dystrophy kasi is a group of genetic diseases na ang common feature nila is sinisira nila dahan-dahan yung muscles ng tao. Samantala, para makatulong sa sitwasyon ni na Jennifer, binisita sila ng mga opisyal ng Department of Labor and Employment o DOLE. Gusto ng pamilya na makapag-start sila ng babuyan. Yun ang i-workout namin para mabigyan natin sila. Maximum natin na ma-assist kanya is 30,000 pesos. Masaya po kami kasi bigyan nila kami ng pagkabuhayan. Para rin makumpirma kung ano talaga ang sakit nila, katuwang ang local government unit ng Sindangan Zamboanga del Norte, ibinaba namin sila sa Kapatagan para mapatignan sa mga espesyalista. Ayo kay ubos boy aron makalingkod sa tarong. Baliktad tay. Bale. Tuyok. Ana. Dito ka atubang. Pero pahirapan ang pagbaba sa kanila. Kinailangan pa silang isakay sa duyan na gawa sa sako at kawayan. Patakilira daw na, patakilira. Ana. Pangasa kung tato ni James Mama kay Sigurando. Dagdag pa sakit ang matarik at madulas na daan. Lantaw ng bato ba na? Ayaw na. Matapos ang halos isang oras, ligtas din silang naibaba ng bundok. Sakay ng multicab, itinawid din sila sa rumaragasang ilog. Hawak.
kailangan din silang ibiyahe sa ospital na halos 6 na oras ang layo mula sa Sindangan. Ayon sa mga doktor, ang magkakapatid, posibleng meron ngang muscular dystrophy. Ang laman po ng muscle mismo ay nawawala sa katawan, kaya sila nanghihina. Genetic po talaga yung iniisip namin na cause. Once malaman natin ano ang genetic cause, mas madali natin matulungan ang pamilya. Na-refer po natin sa rehab po ang mga patients para matulungan po sila paglaki ng mga muscles po nila. Nire-recommenda po namin na mag-undergo po siya ng physical therapy para mas ma-recondition po yung muscles and para ma-improve yung strength and range of motion. Para sabihin po natin na makakalakad sila ulit na tulad ng normal na tao, mukhang mahihirapan po tayo. Kung hirap po na pumunta dito sa amin, pwede po namin silang i-endorse sa pinakamalapit na hospital for continuity of care. Si Tatay Consorcio, negative na rin sa leprosy, habang sina Jennifer naman, kumpirmadong kailanman hindi nagkaketong. At bilang pampalakas ng loob ni Jennifer, binisita siya ng dati niyang amo. Sir, maamo na ako si Major Torres. Kasi matagal ko na siya hindi nakikita. Masaya po ako. Kasi nakikita ko po yung dating amo ko na si Major Torres. Mabait po talaga siya, tsaka yung mga anak niya, tsaka asawa niya. Nagulat nga kami, ganito ang kanyang katayuan ngayon. Masaya ako kasi nakita ko siya. Pero nalulungkot ako, ganito ang sitwasyon. Kuya, maraming salamat. Nandun pa ako sa inyo. Ang sobrang bait niyo, si ate, yung mga anak niyo. Namimiss ko na kayo. Gusto ko pong bumalik sa inyo para alagaan si ate. Oo, basta pilitin mo lang gumaling. Yun yung may awa ang Diyos. Gagaling na yan. Masaya po talaga ako. Ito na ang pinakamasaya kong regalo niyo sa akin na nakikita ko po siya. Hindi ko pa po alam kung may chance pa po na gagaling po kami. Diyos na lang pang bahala sa amin. Sana po mapagamot lang po sana kami na may tutulong po sa amin. Ngayong malinaw na sa magkakapatid ang tunay nilang kondisyon, umaasa silang unti-unti na silang makakatayo at unti-unti na silang makababangon sa sakit at diskriminasyon.